ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagkabuhay ng iyong minamahal na anak, kami ay binibigyan mo ng buhay na walang wakas. Pagkalooban mo kami ng pananalig at pag-asang matatag upang wag naming pag-alilanganan ang katuparan ng pangako mong batid naming mangyayaring tiyakan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may mga Hudyong dumating doon mula sa Antioquia at Iconio. Sinulsulan nila ang mga tao laban kay Pablo at kanilang binato siya. Pagkatapos, ikinaladkad siya sa labas ng bayan sa pag-aakalang patay na. Subalit ng paligiran siya ng mga alagad. Nagtindig si Pablo at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, nagtungo sila ni Bernabe sa Derbe. Ipinangaral ni na Pablo at Bernabe ang mabuting balita sa Derbe, at marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos, nagbalik sila sa Listra, sa Iconio, at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. Sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang mamamahala at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito'y itinagubilin nila sa Panginoon na kanilang pinanaligan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating ng Panpilya. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos. At pagkatapos ay bumaba sila sa Atalia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib sa simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamagitan nila at kung paanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga hintil. At mahabang panahon silang
nananatili roon kasama ng mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan ang ating pong itutugon. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Ulitin po natin. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon. Ang iyong nilalang, lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Tugon. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Tugon. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Aking pupurihin ang Diyos na Panginoon. Di ko tutugutan sa ngalan niyang banal. Lahat ay magpuri, magpakailanman. Tugon. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magsitayo po ang lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinasabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Hindi na ako pakahaba ng pagsasalita sa inyo, sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutan ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko'y ang iniuutos niya sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Sino ba sa atin ang ayaw ng kapayapaan? Pwedeng kapayapaan sa labas, kapayapaan sa mundo. No? Kaya napaka-classic ng ang gusto ng lahat ng mga sumasali sa contest ay world peace. Kapayapaan sa bawat individual. Kaya nga marami nagsisimba kasi gusto natin magkaroon ng kapayapaan. Nandiyan naman po ang kapayapaan. Hindi po ito ipinagdadamot ng Diyos
At gustong-gusto nga niya talagang ibigay ito sa mga tao. Kaya nga, ang sabi ni Kristo, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Nandiyan naman pala ang kapayapaan, pero bakit hindi tayo matigil sa ating pagkabalisa? Bakit hindi tayo matahimik? So, ang tanong ay, tinatanggap ba natin ang kapayapaang ibinibigay ni Kristo o patuloy nating tinatanggihan at ang gusto natin, ang pinaniniwalaan natin ay ang kapayapaang ibinibigay ng mundo? Ano ba pag sinabing kapayapaan ng mundo? Kailangan may bahay ka. At hindi lang isang bahay. Kung gusto mo ng kapayapaan, ang sabi, magkaroon ka ng condo unit. Hindi lang isa. Kasi kung gusto mo ng katahimikan, no, halimbawa dito, maingay, magulo, punta ka doon sa unit mo. Hindi rin niya makukontento. Kailangan meron kang pag-aari sa subdivision. Pag nandyan na, hindi pa rin yan makakakontento. Paano ka magkakaroon ng kapayapaan kung ang pakiramdam mo, mag-isa ka lang? Kasi, sinong kasama sa kondo? Ikaw lang. Sinong kasama sa bahay, sa subdivision, ang laki-laki? Ikaw lang din. Ito yung sinasabi ng mundo. Kailangan mayroon ka mga alahas, mga bagong damit. Kailangan mamahalin ang bag mo. Milyon-milyon ang halaga. Kaya lang, nagkakaroon ka ba ng kapayapaan habang dala-dala mo ang mga mamamahaling mga material na bagay kung natatakot ka namang maglakad sa kalye kasi pwede kang nakawan? May kapayapaan ba doon? Diba, parang mas mapayapa pa yung taong walang kasuot-suot kasi malayang nakakapaglakad kaysa doon sa dami mong suot, maya-maya ka naman, parang paranoid ka na ang tingin sa iyo, ang tingin mo sa mga tao, sa tuwing lalapit sa iyo, hihingi o kaya nanakawan ka. Pag nilayan lang natin yung bagay na yan, no? Kapayapaan ang binibigay ni Kristo. Kung tatanggapin natin si Kristo, sa Kanya, ang mensahe sa atin, renunciation. Lahat ng bagay na akala natin na sinabi ng mundo, alisin sa atin. Kung gusto mo ng kapayapaan. Kaya lang, hindi ko alam, no? Mahirap tayong kumbinsihin kasi nga, yun talaga yung nakamulatan na kailangan marami kang material na bagay para magkaroon ng kapayapaan. Pero sa puntong ito, sa edad nating ito, alam nating hindi talaga yan ang magdudulot ng kapayapaan sa atin. Hindi rin relasyon, nakailang relasyon na papalit-palit. Hindi din yan ang makakapagbigay ng kapayapaan. Tanging ang relasyon kay Kristo na inaalok naman niya. Tingnan niyo po. Sa karanasan ni Pablo at ni Bernabe, dahil tinanggap nila si Kristo, kahit na magdanas sila ng maraming pagsubok, halos batuhin, halos patayin na sila, pero may kapanatagan pa rin sila. Wala naman silang kung anumang bagay na katulad ng ipinagmamalaki ng ibang tao. Ang meron sila, salita ng Diyos. At ito ang kanilang ipinamamahagi. Ito ang kanilang sinasabi. Kaya may kapayapaan, may kapanatagan. So, ano na? Tingnan nyo yung katabi ninyo. Tumatanda na. Diba, gusto nyo na ng kapayapaan? Ayaw pa rin. Sige. Pero malinaw naman, laging kailangan, no, kumaga sa huli o at the end of the day, decision pa rin naman natin. Pero nakita mo na
Alam mo na hindi talaga makakapagdulot ng kapayapaan sa iyo, sa atin, ang anumang nakikita mo sa TV, nakikita mo sa social media, nakikita mo sa ibang tao. Kahit nakikita mo na kumakain yan dyan sa mamahaling restaurant, huwag mong kainggitan. Hindi lahat yan may kapayapaan. Yung iba dyan, scapegoat lang nila yan. Panlabas. Kasi pag lumabas sila dyan sa mga mamamahaling hotel, restaurant, alam mong mag-isa pa rin yan. Lalo tigit kapag wala ang Diyos sa puso natin, sa ating pagkatao, kahit ano pang maabot niyan. Gagawa at gagawa yan para lang hanapin yung makakapagbigay sa kanya ng kapayapaan. Peace of mind. Wala sa pera. Kasi marami sa inyo may pera na. Oh, 'di ba? Hindi niyo pa rin matanggap na may pera na kayo, no? Sa online, no? Marami, maayos na ang buhay kung tutuusin. Pero bakit hindi pa rin? Kasi hindi mo mabibili ang peace of mind. Hindi yan mabibili. At hindi mo kailangan gumastos. Ang kailangan natin, tanggapin natin at kilalanin natin ang sinasabi ni Kristo. Tanging siya at mula lang sa Kanya ang kapayapaang hinahanap natin. Amen? Ang pinakadakilang handog sa atin ng ating Panginoong muling nabuhay ay ang kapayapaan, hindi maibibigay ng mundo. Sa ngalan niya, hingin natin sa Ama ang lahat ng ating mga pangangailangan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magsikap na itaguyod ang lahat ng tao tungo sa pagkakaunawaan, pagtutulungan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga mamamayan ng lahat ng bansa, naway magtaguyod ng katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga naliligalig, natatakot, nababagabag, naway makatagpo ng tunay na kapayapaan at kaligayahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Sa ating mga tahanan at lugar ng hanap buhay, naway maghari ang kapayapaan at pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga yumaong, naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang lahat ng mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, ang mga kaluluwa, lalo tigit ang kaluluwa ni Corazon, at ang lahat ng mga panalangin hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat.
basan mo ang aming alay. Manalangin kayo mga kapatid. Ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus sa bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kaming matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa
at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Inang Diyos, suri ng Diyos. Amen, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pangmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ngayon po ay gaganapin na natin ang pag-aalay ng bulaklak sa mahal na Birhen ng Soledad.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.